Dahil sa kawalan ng maraming puno, pati mga ibon apektado ng sobrang init ng panahon dito sa Pilipinas. Kita nyo yung ibon na yan, oh. Habang nagbo-voiceover nga ako dito sa kwarto, napansin kong may maingay at may kumakalampag dito sa bintana namin. Pagkaalis ko nga ng tabing ng kurtina, yan, nakita ko tong dalawang ibon dito. Naglalabing-labing pala yung dalawang ibon dito. Ganito pala maglabing-labing yung mga ordinaryong ibon na nakikita natin sa ating mga likod bahay. Pansin nyo mga kabaps, hindi nila ako napapansin kasi nga tinted yung ating salamin sa sliding window natin. Kaya kung mapapansin nyo, dahan-dahan kung tinatanggal yung screen ng window natin para hindi sila ma-disturbo. Mukha naman kasi mag-asawa tong dalawang ibon na to. Siguro naman hindi uso sa kanila yung may number 2 at number 3, di ba? Sana all loyal. Charot! Dahil nga tuwang-tuwa ako sa paglalambingan ng tong dalawang ibon na to. Kahit nagbo-voiceover ako dito, binidyoan ko na sila kaya tuwang-tuwa ako sa kanila. Muntik ko na nga tawagin si Mrs. Pero hindi naman yan yung pumukaw ng pansin ko. Nagtataka lang ako kung bakit dito sila sa bintana lagi nagpapahinga at wala sila sa mga puno, di ba? Usually, nasa puno yung mga ibon talaga. Naisip ko tuloy na sobrang apektado na rin pala yung mga hayop tulad ng ibon sa sobrang init dito sa Pilipinas. Di ba? Imbes na nasa puno sila at nagpapahinga ng presko at maaliwalas at malamig yung kanilang environment, wala na silang masilungan talaga. Kasalanan din kasi ng tao yan kung bakit nagkakaganyan yung weather sa buong mundo. Yung tinatawag nating climate change, talagang ramdam na natin, pati yung mga ibang hayop na ramdam na nila yung pagbabago talaga. Yung init factor nga pala nung araw na yun is 42 degrees Celsius. Yan, sobrang init sa labas, di ba? Pati talaga mga ibon hindi na nakakati sa sobrang init, oh. Parang gusto na niyang pumasok dito, hindi naman pwede. Pag binigyan ko yan ng tubig, sigurado aalis lang yan pag binuksan ko yung bintana. Kawawa naman siya, oh. Sobrang uhaw na uhaw siguro to. Paano kasi? Wala na talaga silang punong masisilungan na maayos. Mga ilang buwan lang, puputulin na, tapos mawawala naman sila ng tirahan, kaya talagang kawawa yung mga ibon. Kaya nga meron akong mini garden dito sa likod ng bahay namin. Minsan nandito sila sa mga ilalim ng puno namin kasama yung mga alaga kong aso. Kumakain sila. Pag may tira yung aso namin, sila yung kumakain, nag-uubos. Bubuksan ko na sana yung sliding window, baka umalis naman, kawawa naman, wala siyang masilungan na iba, kaya hinayaan ko na lang.